magandang hapon. Sa ating pagpapatuloy po ngayon mga minamahal, ang ating paksa po sa hapon na ito, God's Remnant People at the present time, April 24, 2024. Ang side po ng SDARM ay si Brother o Pastor Peter Cayuhen at ang side naman ng SDA ay si Pastor James Rubrico. Okay, sa ating pagpapatuloy, atin po munang i-set up. Okay, Brother Peter, yung projector po, ihanda po muna natin. At saka yung live po, okay na po? Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid. Meron mang tumatanggi o hindi sumasang-ayon pero kayo po ay aming itinuturing na mga kapatid. At hindi lamang kapatid dahil kay Adan na isang ninuno natin, hindi lamang dahil kay Kristo, kundi dahil pagdating po sa pananampalataya ay isa rin po ang ating pinagmulan, Seventh-day Adventist. Okay. So, yung aking presentation ay aking maipagpapatuloy. Ang objective po ng aking presentation, inyo pong mababasa, is to show that the Seventh-day Adventist Reform Movement that was organized by the faithful minority of SDAs that were disfellowshipped from the church during World War I for their non-combatant stance is God's organized and acknowledged remnant church from the First World War to the present time, 2024, based on these four evidences. Evidence from history, evidence from prophecy, evidence from doctrine, and evidence from the law of apostolic succession. Na-present ko na po yung dalawa, evidence from history. Na-present ko na rin po yung evidence from prophecy kaninang umaga. So ngayon, ipe-present ko po yung dalawa na basis ng aming paniniwala. Okay? Evidence from doctrine at saka evidence from the law of apostolic succession. Ngayon, tandaan po natin itong sinasabi natin na historical reality na sinabi ko nga, wala kaming objection dito sa katotohanan na from 1844 hanggang sa 1914, yung tumatayo na remnant church during this time was the Seventh-day Adventist Church. Wala po kaming question dyan. So lahat po ng naipresent kanina is tanggap po namin yun. Yung naipresent kanina tungkol sa mga statements proving that the Seventh-day Adventist Church was the God's Remnant Church from 1844 to 1914. Yan ay hindi po sinasaklaw yung period before 1844 kasi wala pa po yung Seventh-day Adventist noon. Okay. So, yun po. Simulan natin sa 1844. Although, historically, yung mga Kristiyano at that time na nag-survive doon sa Great Disappointment noong October 22, 1844, ay hindi pa sila gumagamit yan sa pangalan na SDA. Pero yung mga tao na yon na gumamit sa pangalan na SDA since 1860 ay nandoon na sila. Hindi pa lang sila tinawag sa pangalan na SDA, but the fact that the people were there, kaya i-date natin na yun pa rin yung beginning ng Seventh-day Adventist. Yun po ang paglilinaw. At hindi lang naman kami ang naniniwala na ganoon. The Adventist leadership ay sa kanilang mga libro, ganon din. They date their existence 1844. Yun. At yun na nga, sa presentation ni Pastor James kanina, na-present na rin kasi yun din yung termination ng natawag natin 2,300 years prophecy ng Daniel 8:14. Okay, nasa kanyang presentation po yun. So, ang point of contention lang po dito mga kapatid is
after the split that happened, na hindi natin madideny dahil nakahula tapos natupad, na nagkaroon ng split in the SDA Church. May 2% at saka may 98%. Yung 98% sumuporta sa GIRA, yung 2% ay sumuporta sa old na doctrinal position ng church na non-combatancy o non-participation in war. So nagkaroon ng tinatawag na SDA majority, na sila ang nag-control sa organization, at saka yung SDA minority that later became known as the SDA Reform Movement. Okay, yun lang po, dito lang po tayo sa time na ito na issue. Alin dito sa dalawang branches ng old, kasi naging ano nga doon ng Seventh-day Adventist, may maramihan, merong namang minority na Seventh-day Adventist din. Okay. Alin dito ang proper inheritor of the title Remnant Church? Yan po. So, yun yung presentation namin na since this time, this period, na nagkaroon ng separation, from our point of view, sabi nga ni Pastor is, i-present mo na yung inyong view at lahat-lahatin mo na. Kung maaari, huwag kang mag-iwan. Yun ang kanyang advice sa akin. Ang mahalaga, nabigyan kayo ng forum to present. Ako naman po ay natutuwa dahil kahit kakaunti tayo dito na present, pero maraming nanonood sa atin dahil ang daming dito, nagpa-flash na video. So, maraming nakikinig. So, salamat sa pagbibigay nyo sa amin ng isang proper venue to be heard. Kasi medyo kami po ay obscure in the sense na hindi gaanong kilala. Marami pong hindi nakakaalam na meron palang Seventh-day Adventist Reform Movement na well-organized, na very similar ang organizational structure sa Seventh-day Adventist dahil meron po kaming local churches, meron kaming mga mission conferences, meron kaming mga union conferences. Dito po sa Pilipinas, for the information of all, meron po kaming tatlo na union conferences. Tapos, meron po kaming general conference. Ang wala lang po sa amin yung tinatawag na division na level ng organization. Doon lang kami sa local church, mission, union at saka general conference. 4 levels lang po. Ayan mga kapatid. So salamat sa pagbibigay nyo ng pagkakataon sa amin. Ngayon, yung naipresent ko kanina, yung dalawang reasons kung bakit naniwala kami na ang ISDARM, ang remnant people at this present time, specifically since they split during the war hanggang ngayon. Walang kinalaman doon sa previous, hindi nga kami nag-exist noon Kung baga sa tao, hindi pa na ipapanganak, nasa balakang pa lang. So hindi pa lumalabas. Nailabas lang dito na Kaya tama po yung sinasabi ni brother na ang tawag namin po sa inyo is sa grupo ng majority, 98% Mother Church. Okay, tama yun At hindi kami nahihiya. Kahit yung sasabihin na sanga, nagsanga naman talaga yan. Hindi rin kami nahihiya na tawagan na kami ay sanga. Dahil totoo naman ang aming root of origin, mahirap naman na yung pinanggalingan mo hindi mo tatanawin ang taong hindi marunong tumanaw sa kanyang pinanggalingan ay, anong sabi ni Rizal? Hindi makakarating sa paroroonan. Iyon po mga kapatid. So katulad din po ng Christian Church, yan ay branch po ng Jewish Church. Sila nga yung remnant ng Jewish Church kasi nag-apostatize yung nation of Israel pero merong remnant na nagpatuloy. Okay. And then nag-organize sila ng separately from the old organization. Si Kristo mismo ang nagpasimuno. So si Kristo ang nagbigay ng idea na kapag po ang isang remnant
ay napahiwalay doon sa main organization na nag-apostatize is meron silang karapatan to be organized separately. Alangan naman na ma-scatter na lang. Hindi po yon ang will ng Panginoon. Okay. So that should not be used against us dahil merong historical precedent na nangyari. So, meron ngang kasabihan na history has the habit of repeating itself, di ba? Ano yun? Okay. So ngayon, dadako tayo sa presentation ng third evidence. So the third evidence na aking gagamitin sa aking presentation to show that the SDA Reform Movement is God's organized and acknowledged remnant church from the First World War to the present 24 is the evidence from doctrine. Okay. So, ang tanong, ano ang katangian ng kinikilala ng Diyos na remnant church ayon sa Bible? Okay, sabi ng Revelation 12:17, and the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Yan po. So ano yung katangian ng remnant church? It is a church that is keeping the commandments of God and they have the testimony of Jesus Christ. Ano naman po ang katangian ng kinikilala ng Diyos na remnant church ayon sa testimony of Jesus, also known as the spirit of prophecy ayon sa Revelation 19:10. Sa Prophets and Kings 678, ganito po ang mababasa. God's remnant people standing before the world as reformers are to show that the law of God is the foundation of all enduring reform, and that the Sabbath of the fourth commandment is to stand as a memorial of creation, a constant reminder of the power of God. In clear, distinct lines, they are to present the necessity of obedience to all the precept of the Decalogue. Kung meron mang grupo dito sa mundo, regardless po sa kanilang status, maliit o malaki, na mag-claim na sila po ay remnant church, they must have this moral qualification. Dahil kung wala, if they do not teach in clear, distinct lines the necessity of obedience to all the precept of the Decalogue, then they are morally disqualified to stand as God's remnant people. Regardless po sa kanilang claim. Kasi sabi ko nga, it is one thing to claim, it is another thing to prove your claim. Okay. Kung yung foundation ng iyong claim ay is not sustained by the Word of God, magiging claim lang yan. But para kung sa pera pa, printed yan, nandun na yung figure, pero kung wala namang gold deposit to back that up, is magiging fake money. Ganon po yan. Okay. So, what gives us, tayo naman ng mga tao, what gives us the right to the privileges of God's church? Ayon sa Bible Commentary, E.G. White Comments, Volume 1679, Christ has a church in every age. There are in the church those who are not made any better by their connection with it. They themselves break the terms of their election. Obedience to the commandments of God gives us a right to the privileges of His church. Okay. Kahit pa member ako ng Seventh-day Adventist, halimbawa, kung ang Seventh-day Adventist granting na Seventh-day Adventist ang remnant church, kahit pa na member ako dito, but kung hindi naman ako sumusunod dito sa I do not practice obedience to the commandments of God, I will not have the right to the privileges of the church. Ano lang yon, magiging nominal Adventist lang ako. Ganun. Parang yung parang sa yung sasabihin na soft drinks, Coca-Cola, yung tatak,
pero yung laman niya, hindi naman yung ingredients, tubig lang, ay hindi pa rin magiging Coca-Cola kahit yung tatak niya ay Coca-Cola. Ganon din po yun. So, without these main ingredients of teaching the necessity of obedience to all the commandments of God, ay wala. Shallow yung claim na yon. Okay. Bakit? Dahil ayon doon sa 2 John o 3 John chapter 9 and 10, yung guarantee na yung presence ni Christ at the Father ay nasa atin is kapag tayo po ay nanatili na sumusunod sa doctrine and commandments of God. Pag hindi na tayo sumusunod, we do not have the presence of Christ and the Father. At ano ang sabi ng Spirit of Prophecy? What makes the church of God the church of Christ? It is the presence of Christ in the church that makes it the church of Christ. And what guarantees the presence of Christ in a person or in a group? It is their obedience to the commandments of God. Okay. So, sabi dito, anong katangian ng SDA Church noong una itong na-organize kaugnay ng kanyang pagiging remnant? Bakit nanampalataya tayo na noong panahon ng beginning ng 1844, the last portion of 1844, yung Seventh-day Adventists ay pinaniwalaan natin na yun ang remnant church? Because that is, at that time, that is the only organization that was organized who entered into a covenant to keep the commandments of God and the faith of Jesus. Yung ibang mga denominations na na-organize, they do not have this one. Kaya sabi dito sa Story of the Advent Message 105, we, the undersigned, hereby associate ourselves together as a church, taking the name of Seventh-day Adventists, covenanting to keep the commandments of God and the faith of Jesus. Yun. They were founded on that Kaya, tama lang na sila ang remnant kasi na-fulfill nila yung condition. Pero, kung mawala na yung condition, hindi na sumusunod, ma-forfeit din po yun. Tandaan natin yun rights na binigay ng Diyos can be forfeited kung hindi po magpapatuloy. Kagaya ng birthright ni Reuben as the firstborn. Na-forfeit niya yun at nawala sa kanya yung birthright niya as the firstborn of Israel. Bakit? Because of his violation, bold violation of the 10 Commandments, yung 7th. Sinipingan niya yung asawa ng tatay niya. Kaya tinanggal sa kanya yung privilege na yon, yung priesthood ibinigay kay Levi, tapos yung government, civil binigay kay Moses. Tapos yung ibang blessing binigay kay sino ba yung Joseph. Ayun, yung double portion of the inheritance was given to Joseph. Ayan po mga kapatid. Kaya yan ang ini-emphasize po ng mensahe ng Panginoon na huwag tayong kahit pa natawagan tayo, don't forget na yung privilege na yon, it is not forever because it is conditional. Ayan. If we do not comply with the condition, hindi rin yung pangako, hindi rin matutupad yung pangako sa atin if we do not comply continually with the condition. Because we don't believe in the doctrine of once saved, always saved. Yan po mga kapatid ang tandaan natin yan. So, wala ding once called, always called. Kasi ang Israel, they once called. Pero ngayon, hindi na sila. Bakit? They forfeit that privilege granted to them by apostasy and backsliding. So what is done did the GC committee take regarding military service in 1864? 1864. Doon po, August 2, 1864, yung General Conference Committee nagsulat po sa Governor ng Michigan at
at ipinakilala po yung position that the church took with regards to the law of God. Sabi dito, the denomination of Christians calling themselves Seventh-day Adventists, taking the Bible as the rule of faith and practice, are unanimous in their views that its teachings are contrary to the spirit and practice of war. Hence, they have ever been conscientiously opposed to bearing arms. Nakita niyo, ang linaw-linaw po yung kanilang aral na anti-war po sila, pacifist, in other words, ang Seventh-day Adventist nung araw. Okay. If there is any portion of the Bible which we as a people point to more than another as our creed, it is the law of 10 commandments, which we regard as the supreme law, and each precept of which we take in its most obvious and literal import. The fourth of these commandments requires cessation from labor on the seventh day of the week. The sixth prohibits the taking of life, neither of which in our view could be observed while doing military duty. Kaya nga ayaw nila yung sumama sa gira, because sabi doon, hindi mo matupad yung 4th and 6th commandment kapag sumama ka dyan. Yan po mga kapatid. Our practice has uniformly been consistent with this principle. Hence, our people have not felt free to enlist into the service. In none of our denominational publications have we advocated or encouraged the practice of bearing arms. And when drafted, tingnan natin kapag merong draft, hindi voluntary enlistment, may draft, ibig sabihin compulsory enlistment. Rather than violate our principle, we have been content to pay and assist each other in paying the $300 commutation money. Ayan po mga kapatid. And this is signed by John Byington. Sino si John Byington? Siya yung first General Conference President ng SDA General Conference. Tapos si Loughborough, tapos si W. Amason. Okay, yan po. So malinaw po yung kanilang stand. And in 1865, hindi lang committee ang gumawa ng resolution, it is the General Conference delegation in session which according to testimonies, ano po daw? That is the voice of God. Okay? The voice of the General Conference in session is the voice of God. Anong sabi nila? Dito sa Seventh-day Adventist in time of war, page 24. Resolve that we recognize civil government as ordained of God, that order, justice, and quiet may be maintained in the land, and that the people of God may lead quiet and peaceable lives in all godliness and honesty. In accordance with this fact, we acknowledge the justice of rendering tribute, custom, honor, and reverence to the civil power, as enjoined in the New Testament, while we thus cheerfully render to Caesar the things which are the Scripture show to be his, we are compelled to decline all participation in acts of war and bloodshed. So ano daw po? We are compelled to decline all participation in acts of war and bloodshed as being inconsistent with the duties enjoined upon us by our divine master toward our enemies and toward all mankind. Kaya bawal po talaga sa tunay na Seventh-day Adventist ang sumali sa gira. Maliban kung peke na Adventist o hindi totoong Adventist o nominal Adventist, okay lang sa kanila yon. Pero sa isang tunay na Seventh-day Adventist, ay hindi talaga yan sumasali. O yun, mga kapatid. So, tanong, noong na 1867, anong position ang binigay naman ng General Conference delegation ulit? Re-affirm nila yung 1865 decision. Sabi dito, resolve that it is the judgment of this conference that the bearing of arms or engaging in war is a direct violation of the teachings of our Savior and of the spirit and letter of the law of God. Yet we deem our duty to yield respect to civil rulers and obedience to all such laws as do not conflict with the word of God. In the carrying out of this principle, we render tribute, custom, reverence, and others. So very clear po na yung original Seventh-day Adventist na tunay na yun po yung remnant ay talagang non-participation in war ang kanilang doktrina. And if anybody disagrees, iba na yun.
Okay. And this is endorsed by the Word of God. Yung testimony through Sister White. Sabi so sa 361, 362 ng Volume 1, Testimonies for the Church, I was shown that God's people who are His peculiar treasure cannot engage in this perplexing war, for it is opposed to every principle of their faith. Ayan po mga kapatid, ang totoo. Ayan po yung stand ng tunay na Seventh-day Adventists. That make them qualified to be what? That made them qualified to be called a remnant. Otherwise, if they allow violation of the 10 Commandments, let's say the Sabbath and the 6th Commandment or any part of thereof, ay ano na yun? Ma-disqualify sila as the remnant. Ayan po mga kapatid. Okay. So, yung mga voluntary na nagpapa-enlist, after na naging ganito na yung resolution, anong ginagawa nung araw? Nadi-disfellowship sila. Because when they do not live up to this doctrine, this is a point for disfellowshipment. Sabi ng Light Bearers to the Remnant, page 101. During the final 10 months of the war, several Adventist soldiers who enlisted voluntarily found themselves deprived of church membership. Kita nyo yun? Yung mga nagsusundalo, they were being disfellowship. Hindi lang isa, several Adventist soldiers. Ito yung sa nakakaalam. Pero siguro yung hindi nakakaalam, tapos na sumali, pero pagka nalaman niya, he has a choice either to resign or to continue. Pag gusto niyang sumunod, magre-resign. Pagka gusto niyang tumuloy, madi-disfellowship. Yun po mga kapatid. Kasi ang iglesia naman, binibigyan niya ang tao ng laya na pumili, no? Okay. Ito, example pa rin. Isang tao na naman sa Battle Creek. Sabi doon, they cannot retain those within their common communion who enlist. Who enlist to what? Who enlist to the military service. So, dito po tayo, applying this this principle, yung foundation ng Seventh-day Adventism, applying doon sa nangyari dito sa First World War, 98% tsaka yung 2%. Sino ngayon ang sumunod doon sa plataforma ng Seventh-day Adventist? Yung 2% o yung 98%? Pinatunayan po natin yung present ko kaninang umaga na historical proof na yung 98%, ano yung stand nila? Combatancy. Tapos, sabing local problem daw. Yan. Pero na-involve po yung General Conference. Bakit? Dahil when they studied, anong ginawa po nila? They adopted the principle of liberty of conscience that makes it legal for a person to be a combatant. That yung liberty of conscience was a doctrine that legalizes combatancy. Kasi kung yung konsensya mo ay pwede, kahit na yung doktrina ay pinagbabawal, pero yung konsensya mo ay pwede, sinunod mo yun, o di nagsundalo ka, pumatay ka, lumabag ka ng sabat, parang na yun. Parang yung sinasabi nila ng mga doktor na they are licensed to kill. Hindi yun. You are giving a false hope to the people. So, batay dito sa doctrinal foundation, sino ang nanatili dito sa doctrinal foundation ng remnant? Yung minority na na-disfellowship. So, yon ang dahilan kung bakit kami ay naniniwala na kahit sila ay na-disfellowship sa church, pero sila yung nanatili sa katotohanan, ay hindi pa rin, they will not lose the right to be known as the remnant. Nandun pa rin sila. Halimbawa, ako'y tapat na tapat sa doktrina ng Adventist. Kung halimbawa, let's say, sa Reform, tapat na tapat ako. Kinasuhan ako, merong ginawa yung mga leaders na mga sistema para ako ay ma-disfellowship illegally. Kahit pa ma-disfellowship ako, ma-disfellowship man ako sa church, yung pangalan ko hindi ma-disfellowship sa langit. Bakit?
Kasi ako ay sumunod sa kautusan. Hindi igagalang ng Diyos ang desisyon ng iglesia kapag mali ang batayan. Yan po. At malinaw po yan, mga kapatid. Kaya, kahit sasabihin, hindi na kayo remnant dahil you were disfellowship. The fact na yung disfellowshipment nila ay ginawa without any legal, moral basis na tama, hindi yan kikilalanin ng Panginoon. I-recognize pa rin niya sila na kanyang bayan. Kagaya ng mga napagtitiwalag sa panahon ni Christ, na they were put out from the synagogue because they confessed that Jesus is the Messiah. Hindi po yan makadisqualify sa kanila na sila pa rin yung remnant. Kaya nga, kinuha ni Kristo sila. Si Kristo, iniwan niya yung majority, and then ginather na itong mga cast out people because of their acceptance of Him. And then, inorganize nila as a separate church. Pero sa mata ng Diyos, sila yung tunay na remnant church. Hindi yung majority na pinangungunahan ng mga Pharisees and scribes and priests. 30 minutes. Hindi po. Bakit? Sapagkat sila yung lumihis sa katotohanan. Ayun po, mga kapatid. Okay? So, evidence from doctrine. Okay, sino sa dalawa ang may karapatan na mag-inherit doon sa remnant church na titulo o privilege? Yung mga sumunod, hindi po yung mga transgressor, yung mga sununod. Pero hindi ko po sinasabi sa inyo, kung sumusunod kayo ngayon, hindi kayo ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko dito, mga kapatid, yung 98%. Mga patay na yun Sa inyo, hindi ko po alam kung anong status nyo, kung sumusunod ba kayo hindi. Kaya Panginoon na po ang mag-decide doon sa inyo. At saka, wala akong against sa inyo, mag-usap tayo. Wala akong against sa inyo, particular anybody. Wala akong against sa inyo. Kung kayo po ay sumusunod, kami ay sumusunod, then that is good. In that sense, magkakapareho tayo kahit hindi tayo magkapareho ng sekta na kinaaniban dahil talaga namang separate na organization yung sa amin sa inyo. But meron tayong tinatawag na affinity. At least pare-pareho tayo na sumusunod. At ang mga tapat, kasi sabi nga sa page 49 ng Great Controversy, hindi lang, there are true Christians in every churches, not excluding the Roman Catholic Communion. May true Christians pa rin yan. Kahit sabihin natin na organizationally speaking, hulog na yon sila. Diba? They are fallen for many centuries, sabi nga. And the Protestant churches has been fallen for many centuries. And yet, ang sabi, there are still true Christians in every denominations. Ginagalang natin yun. Kaya, yung mga sa amin, ang pananaw namin doon sa mga faithful in every denomination ay kasama. Kasama pa rin. And it is just a matter of time for God to gather us all together. So, kung kayo po ay, ang ini-encourage namin, hindi man tayo magkasundo sa point of view sa alin ang remnant. It does not matter for the meantime. Magtapat lang kayo, pag-aralan nyo yung doktrina ng Adventism, magtapat kayo doon, yung pinag-aralan namin, magtapat kami, God is going to gather us together. Kasi, before the second coming of Christ, magkakaroon na yan ng iisa. Ang kalaban natin ngayon ay yung mga tatanggap ng mark of the beast. At lahat tayo ay tatanggap ng seal of God. At that time, yun ang doon. Kaya sa halip na yung sabi dito is mag-away-away tayo, magsuntukan tayo, magpilitan tayo kung sino ang remnant. Pakinggan nyo lang yung aming side, pakinggan din namin yung inyong side. Pag-pray natin na ang Panginoon gagawa ng paraan, masasabi ko lang, magtapat lang po tayo mga kapatid. Yan lang po ang puhunan. Dahil kahit nandito ako
sinasabi ko ng ISDARM ang tunay na remnant, kung hindi rin ako magtatapat, hindi pa rin ako mapapabilang sa final remnant. Yung final remnant ba na talagang tatanggap ng silyo ng Diyos during the loud cry, the refreshing, yung pag ano na ng latter rain. So yan po mga kapatid. So, ulitin ko at linawin mga kapatid, we are not here to condemn you. Pag pine-present lang namin yung aming view, is i-present lang namin for your information. But we are not condemning you na wala kayong kaligtasan. Hindi po. We are not condemning anybody here. Okay? We are brothers in Christ. At kung hindi man po tayo magkaisa ng pananaw ngayon, sana sooner or later ay magkakaisa tayo through the ministry of the Holy Spirit. Okay. So, ayun. Pinatunayan ko po na yung 2%, tinayuan nila yung original na doktrina. Hayaan na natin yung 98% nangamatay na yon sila. Kung hindi man nila tinayuan, kung tatayuan nyo ngayon, di parehas lang tayo. Di ba? Pero kung ipagpatuloy nyo yung paglabag nila, ay iba ng usapan yun. Iba ng usapan. Kung sakali, sino mang magpapatuloy doon sa kamalian ng 98%, dahil talaga namang namali, kahit yung mga scholars ninyo doon sa encyclopedia, Seventh Adventist Encyclopedia, sabi nila, admittedly, yung mga tao noon na nag-take ng combatancy ay, mali, hindi sila sumunod doon sa dating doktrina ng church since the Civil War, American Civil War. Admitted yan, admitted ng scholars yun. So, instead na depensahan natin yon, dapat magbagong buhay na po tayo. Patay na yon sila Huwag na tayong buhayin yung patay. Ang mag-usap tayo, mga buhay ngayon, anong dapat natin gawin? Sumunod tayo sa tamang plataforma ng Remnant Church. Okay. So, binasa po natin, hindi ko na ulit-ulitin kasi medyo na yon. Alam nyo naman na. Okay, so ito po yung gusto kong sabihin na yun pong stand ng 2% noon, hanggang ngayon hindi po nagbago. Because this stand, yun yung stand noong 1863, 1865, 1867 ng Seventh-day Adventist. Pinagpatuloy po yun ng 2%. Namatay na rin yung 2% dati. New generations na kami ngayon, pinagpatuloy po natin. So, doon sa Fundamental Christian Belief ng Seventh-day Adventist Reform Movement, page 105, ito po yung how we express the old teaching. The Word of God does not allow us to take part in political plans, partisan activities, riots, bloodshed, or war. So, hindi lang sa war na ang reform po ay umaayaw. Umaayaw sa anong mang klase ng bloodshed, pagpatay. Umaayaw din kami sa mga riots. May namamatay din sa mga riots, di ba? O sa mga organized rallies ng mga aktivista. Hindi kami sumasali niyan. Tapos, yung mga partisan activities nang dahil sa politika, nagsaside ka. Meron mga kapatid na mga Adventist na dahil lang doon sa politika, nag-away-away na sila sa loob ng church dahil yung ibang grupo, ibang sinusuportahan ng kandidato, yung ibang kandidato nila, o pagdating doon, nagdiskasan nila, nagkainitan. Tapos kung minsan nawawala na yung pag-ibig. Huwag namang po sanang mangyari yon na ganun ang gagawin natin mga kapatid. So, ang ISDARM po, kagaya ng noon, non-partisan po, tapos walang riots, walang bloodshed, walang war. Kaya nga po yung recent na war ng Russia and Ukraine, ay marami pong na-persecute sa mga kasama namin. Kasi marami yung kaming church sa Ukraine at saka sa Russia. Pero
Pag tinatawagan sila doon, pumupunta naman. Pero pagdating doon, dinideclare nila kung ano yung kami po ay conscientious objectors. Di po kami sumasali. Pag mabait yung ano doon, pinapatawad. Pag mabait yung officer, pag mahigpit, kinukulong. Ganon po ang nagiging karanasan, yung recent karanasan. Kaya maraming mga disadvantage pagtayuan mo yung non-combatancy, yung pacifist ka. Pero ang advantage is you have God on your side. You have God on your side. Okay, mamatay ka man, i-torture ka man, patayin ka man. Pero sabi ni Kristo, he that believeth on me, even if he die, yet shall he live again. Yan po ang pangako. So tanong, alin ang nanatili sa dating aral ng SDA na they are conscientiously opposed to the bearing of arms dahil violation ng aral ni Kristo ang pagsali sa war? Sinasabi lang namin po na yung 2%. Yan po mga kapatid. Hindi po yung 98%. Kasi they have denied their faith. Pero hindi ibig sabihin na kung nag-deny sila doon ay wala na silang pag-asa. Malay natin kung after the war nagsisi. Papatawarin pa rin ng Panginoon. Ang masagwa doon, kung yung nagsimula na sa violation, tuloy-tuloy na sa violation, yun po ang masama. Kaya, we are not here to judge them. We are not here to judge you, mga kapatid. We are here to make a presentation of our position with regards to the remnant. Yan lang po mga kapatid. Okay. So ang sagot namin ay batay sa patutuon ng history, ang mga pioneers ng ISDARM na mga faithful SDAs na na-disfellowship sa iglesia dahil sa kanilang pagsunod sa mga utos ng Diyos at hindi nila pagsali sa gira, ang angkop at my moral qualification to stand as God's remnant people at the present time from the World War I to the present. Yan po ang conclusion. Ngayon, dadako na tayo sa presentation ng fourth evidence. Ilang minuto na po? 10 minutes. 18 minutes, i-summarize ko yung presentation ng fourth evidence. So our fourth evidence na aking gagamitin sa aking presentation to show that the SDA Reform Movement is God's organized and acknowledged remnant church from the First World War to the present time, 2024, is the evidence from the law of succession. Aywan ko kung aware kayo doon sa tinatawag na law of succession, apostolic succession. Okay, ganito po yan. Due to shortness of time, ito po ay in-enunciate ni Jesus Christ yung law of succession dito po sa John chapter 8 verse 34 to 40. Okay, sabi niya, I know that ye are Abraham's seed, yet ye seek to kill me because my word hath not found course in you. Okay. Tapos, sabi ng mga Pharisees, sabi na, we are Abraham's children. Abraham is our father. Sabi ni Christ, if ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. So, from a literal of blood lineage, totoo na children of Abraham sila. But from a spiritual point of view, dahil hindi nila ginagawa yung gawain ni Abraham, they are not qualified to be the spiritual successor of Abraham. Pinaliwanag po ng Spirit of Prophecy sa Desire of Ages 4:6-7. The Pharisees had declared themselves the children of Abraham. Jesus told them that this claim could be established only by doing the works of Abraham. That true children of Abraham would live as he did, a life of obedience to God. Thy word, they would not try to kill one who was speaking the truth that was given him from God. In plotting against Christ, the rabbis were not doing the works of Abraham. A mere lineal descent from Abraham was of no value without a spiritual connection with him, and which would be manifest in possessing the same spirit and doing the same work. They are not his children. Nakita mo, kahit pa natutuo na yung dugo mo ay nananalaytay sa yung katawan ay galing pa kay Abraham, pero as far as God is concerned, pag hindi mo ginagawa yung ginagawa ni Abraham na uri ng pananampalataya at paglilingkod, ang sabi niya dito is, they were not the children of Abraham. Yan po yung basis ng law of succession.
This principle bears with equal weight upon a question that has long agitated the Christian world, the question of apostolic succession. Descent from Abraham was proved not by name and lineage, but by likeness of character. So the apostolic succession rests not upon the transmission of ecclesiastical authority, but upon a spiritual relationship. A life actuated by the apostles' spirit, the belief and teaching of the truth they taught. This is the true evidence of apostolic succession. Ano po yung true evidence of apostolic succession? Not by name, not by lineage, but not by ecclesiastical power, but what? The belief and teaching of the truth they taught. This is the true evidence of apostolic succession. This is what constitute men, the successors of the first teachers of the gospel. Sino yung first teachers of the gospel? Yung mga apostles. So ganyan po ang sistema, mga kapatid. Halimbawa kay Abraham, di ba marami siyang mga anak? Okay, Arabs, children of Abraham yan, Jews, Christians, Gentiles, ano? Ano yon? So ano ngayon doon pagdating sa first century? Sino ang tunay na ano yan? Children of Abraham. Yung mga Hudyo, yung mga Arabs, o yung mga Kristiyano? Yung mga Kristiyano na sumunod kay Kristo, they are the true children of Abraham. Kahit na yung iba sa kanila ay walang dugo ni Abraham, but by their faith in Jesus Christ and obedience to His commandments, because of love, nagiging children of Abraham na nga sila. Kaya sa Galatians 3:26, anong sabi? He that put on Christ, anong tawag doon? Counted as a son of Abraham. Ayan po, mga kapatid. For ye are all the children of God by faith in Jesus Christ, and if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the Gentile, according to the promise. Kahit na hentil ka pa, na hindi ka naipanganak doon sa angkan ng mga Hudyo, child of Abraham ka pa rin pag nanampalataya ka kay Kristo. Bakit? Because of the law of apostolic succession. It does not, hindi nagbe-base doon sa descent, blood lineage. Hindi po yan. Halimbawa yung Apostolic Church, pagdating ng 1844, tingnan ninyo, may Baptist, may Roman Catholic, may Seventh-day Adventist, may Evangelics, may Pentecostals. Sino ngayon ang tunay na successor ng mga apostles? Based on the apostolic succession. Sabi ng mga Katoliko, kami. Bakit? Because yung power na binigay daw kay Pedro na first na Pope has been transmitted from one Pope to the other until the last Pope. Kaya sila daw yung tunay na ng successor ng apostles because of transmission of ecclesiastical power. Pero hindi yon ang basehan daw ayon sa spirit of prophecy. Kung organization din ang pagbabasehan, sila yung nagpatuloy sa organization ng mga apostles kasi sila yung nag-take over di ba? Remember yung hula na the man of sin sitting in the temple of God and showing himself as God? Siya ang nag-take over doon sa church of God nung araw. But the fact na nag-apostatize siya at mali na yung kanyang pangangaral, disqualified pa rin sila na magiging successor of the apostles. So, sabihin natin na at that period of time, Seventh-day Adventist. Bakit? Sila kasi yung sila yung humahawak sa doktrina ng mga apostoles. 'Di ba? Lalo na yung sa Sabado, karamihan yan Dominguista Pero sa ibang doktrina, pareho naman. Meron bang mga parehas ng doktrina ng Adventist sa ibang mga sekta? Marami, pero meron mga differences and that make them unique na sila yung inheritor of the apostolic faith. Based on what? The apostolic succession. Okay. So yan po. So ngayon, pagdating sa iba naman, dito sa 1914, yung 2% at saka yung 98%. Based on the apostolic succession, sino ngayon ang dapat na maituring na successor ng pioneers ng Seventh-day Adventist na tamang remnant? Yung mga lumabag sa doktrina o yung mga sumunod? I bet
yun na ang sasabihin ninyo, siyempre yung sumunod. Oh. And that is the 2%. At sila yung naging pioneer ng Seventh-day Adventist Reform Movement. Okay. So, ganito po mga kapatid, no? Sa iba, marami ang nagke-claim na yung claim ng iba. Aywan ko sa inyo, pero meron akong napakinggan. Ang proof ng iba na yung 98% daw, yung tunay na church of successor ng Apostolic Church, o pioneers ng SDA, is because yung pangalan nila, sila ang nagpatuloy doon sa pangalan na Seventh-day Adventist. Yung iba naman, they base it on organization. Sila yung nagpatuloy sa organization. Yung iba naman, sabi nila dahil si Sister White namatay daw doon sa loob ng SDA organization. 10 minutes. Oh. Pero anong sabi? Anong sabi ng Panginoon? Yun ba yung ano? Yun ba ang magbibigay ng karapatan? Yun ba ang basis para ikaw ang ipanalo ng Panginoon na successor of the remnant church na Seventh-day Adventist nung araw? Hindi po. Ang sabi ng Panginoon, descent from Abraham was proved not by name and lineage, but by likeness of character. So the apostolic succession rests not upon transmission of ecclesiastical authority, but upon spiritual relationship. A life actuated by the apostles' spirit, the belief and teaching of the truth they taught. This is the true evidence of apostolic succession. So based on this, kung i-base natin sa doktrina, kung sinong nanatili doon sa doktrina na tinuro ng mga original na SDA remnant, sila yung sila yung successor ng mga SDA remnant. 'Di ba? Yan po mga kapatid. And anong grupo doon? Yung 98% o yung 2%? Yung 2% mga kapatid. Kaya para sa information po ng iba, we do not claim, kami dito sa SDA Reform Movement, we do not claim to be God's remnant people because of lineage. We do not have the blood of Abraham running in our veins. Hindi rin namin kaano-ano yung mga pioneers noon, so by blood we do not claim. Tapos sa pangalan, we do not claim to be God's remnant because of the name Seventh-day Adventist. Our denomination name is not Church of Christ, Church of God, or Israel, or Christian, or SDA. May dugtong. Sabi ni Pastor kanina, may dugtong yung pangalan namin. At hindi kami nahihiya na may dugtong. Because yung pong may dugtong man o walang dugtong, that is not the basis of apostolic succession. Hindi rin by transmission of ecclesiastical authority. Ayon. But the SDA Reform Movement claim as the true successor of the original SDA Church organized in 1863 is based on God's principle of succession, likeness of character, the belief and teaching of the truth they taught. The SDA taught, this is what constitute the ISDARM as the successors of the original SDA Church. Yan po mga kapatid ang totoo. Kaya sampulan natin, alam nyo ba, na yung ISDARM, pinapractice ng ISDARM yung practice ng mga old na SDA. Halimbawa, they are against the spirit and practice of war. They practice Sabbath reform, no cooking on the Sabbath. Kahit binasa ni Pastor doon sa Exodus 12 na pwedeng maghanda sa sa araw ng Sabbath, magluto. Pero that is part of the law, ceremonial law. Ceremonial Sabbath po yun na batas, hindi sa 7th day. Hindi po doon sa 7th day Sabbath. Kasi ang rule ng 7th day, hindi pwedeng magluto sa araw ng Sabbath. Kasi pag magluto ka, that is violation. So huwag pong gagamitin yung ceremonial, yung rule ng ceremonial Sabbath to apply to the 7th day Sabbath. Pasuna po yun. We do not believe in the ceremonial law anymore, brothers and sisters. So I hope na huwag nyong gamitin doon yung Exodus 12 na yon, verse 15 to 16, to defend cooking on the Sabbath, because that is a law that applies to the ceremonial Sabbath. Tapos na yon lumipas na yon. Yung lahat ng ceremonial rules, not only about cooking during Sabbath, na pinayagan noon, yung ceremonial Sabbath,
Pati yung iba, wala na yon, hindi na-apply sa atin. Ang mag-apply, yung rule ng fourth commandment, yung Sabbath of the fourth commandment. Yan po mga kapatid. Dacian politics. Hindi kami sumasama sa politics. Kaya we are not running for political office. Hindi po yan. They practice health reform, vegetarianism. We practice health reform, vegetarianism. Oh. They practice dress reform. Oh. We do not use jewelries. Yung mga Adventist na noon, yun ang practice nila. We practice. At iba pang mga practices. So for that matter, based on the law of succession, sino mang gumagawa ng practice ng mga remnant 70 Adventists, sila yung merong moral qualification to stand as the remnant today. Okay. Sa doktrina naman, May 5 minutes po, 5 minutes. what they teach, yung pioneers teaching about the Godhead, tinuturo namin yun. Oh, pinagpapatuloy namin yun. Yung gospel na tinuro nila, tinuturo namin yan. The law of God na tinuturo nila, tinuturo namin yan. Yung doctrinal position nila noon about 144,000 hanggang ngayon, dala-dala namin. The nature of Christ, na meron siyang dual nature, divine nature, a sinful nature, na yung sinful nature na ay kinuha niya yung laman, yung post-fall nature. Yan, dinala namin na teaching yan. The sanctuary service, the doctrine of perfection, and many more. Marami po. We continue with that line of doctrines. So based on that, based on the apostolic succession, sino mang magturo sa tinuro nila at mag-practice ng kanilang practice, sila ang that is the evidence of apostolic succession. Kilalanin man ng iba, ayaw mang tanggapin ng iba, hindi namin problema yun. Hindi kami apektado. Whether maniwala yung iba na kami remnant o hindi. But we stand firm based on the apostolic succession na yung ISDARM ang successor na apostolic ng original 70 Adventist remnant church. Pero hindi naman kami masyadong yung bang mapag-angkin na selfish, na sasabihin na kami lang. We are inviting all branches of 70 Adventists to go back and practice what the original remnant SDA church practice and teach what they teach, para hindi lang kami, kundi tayong lahat ay magiging kabahagi ng remnant church based on the law of apostolic succession. So, hindi namin nag-aangkin kami, hindi yung nag-aangkin kami tapos mag-e-exclude kami sa iba. Hindi po ganun. The reason why we are going to preach around the world regardless of their denominational affiliation is dahil hindi namin gusto na kami lang. Gusto namin na kung maari nga lahat ng mga denomination kung pwede. Pero may freedom of choice. Kaya hindi namin sasaklawin yung decision ng iba. Yung ayaw-ayaw, yung gusto, salamat, magkakaisa tayo. So kung kayo mga kapatid ay gusto, sama-sama natin na itaguyod yung dating doktrina ng Seventh-day Adventist, walain na natin yung difference ng nangyari yung First World War, alisin na natin yon. At namatay naman yung mga participant noon, tayo ng mga bagong generations, magsama-sama tayo doon sa tamang doktrina, i-practice natin yon para tayo ang lahat na magiging kabahagi ng remnant church. Kung hindi man mangyari yung unity, yung organizational unity dahil mahirap, at least yung moral and spiritual unity ay mangyari. And then later on, God will take care of the rest of the problem. Pagdating po ng Sandelo, pagka tayo ay nape-persecute, magsama-sama na tayo sa bundok, hindi ko naman sabi, okay, ibang sekta mo, huwag kang sasama dito. Hindi pwede yun. Ikaw ba ay tayuan mo yung Sabat? Oo, tayuan ko. Magkasama tayo. Yan po mga kapatid, ang layunin namin. Kung bakit pumayag kami na magkaroon ng ganitong presentation para mahayag namin yung aming honest na paniniwala tungkol sa God's Remnant Church. And I hope na huwag nyo kaming ma-misinterpret
na we are here to condemn anybody na parang walang kaligtasan kung hindi sasama sa aming sekta. Hindi po yun. Naniwala kami sa nakasulat na may mga tunay na iglesia sa lahat ng mga sekta. At nakahula sa Error Writings 261 na time will come, lahat ng mga honest sa iba't ibang sekta, lalabas yan sila, tapos they will join the remnant. At ang qualification ng remnant, they keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. At I hope na kung hindi tayo magkaisa ngayon, magkaisa tayo at that time. Magandang hapon sa inyong lahat. God bless you all, my brothers and sisters. Okay, thank you so much po Pastor Peter Kayuhin sa iyong presentation. Sa ngayon po ay siset po namin ang oras po para sa pagtatanong. SDARM yung nagtayo ngayon, so SDA yung magtatanong. Start now. Okay. At least nakita ulit tayo, kapatid. Okay. Kapatid, Praise the Lord, brother. direktahang sagot. Totoo ba na ang itinuturo mo yung Ama, Anak, Espiritu Santo ay tatlong Diyos? Yes or no? Tama. Ay, hindi po ako nahihiya na sabihin. Kaya nga, Na- so totoo yun. Sorry. Tuloy po, po. 2 minutes. Pag may nagtatanong sa akin, sabi nila, naniwala ka ba na ang Ama ay Diyos? Sabi ko, oo. Naniwala ka din ba na si Kristo ay Diyos? Sabi ko, oo. Naniwala ka rin ba ng Espiritu Santo ay oo? Naniwala ka ba na ang bawat isa sa kanila ay isang persona? Sabi ko, oo. Ibig sabihin, tatlo ang Diyos mo. Sabi ko, ikaw, ilan ba ang bilang mo? Tatlo o dalawa? Kung ako ang bibilang, Ama, Anak, Espiritu Santo, klaro, tatlo. Kaya hindi ako nahihiya na sabihin ko na Tatlo ang tatlo Diyos. silang Diyos. Yun, tatlo. Pero regardless po kung paniwalaan ng tao hindi, nasa kanya na yon. Basta, simple lang po, sabi ng Biblia, there is one Father, there is one Lord Jesus Christ, there is one Holy Spirit. 1 plus 1 plus 1 plus 1, ilan yun? Tatlo. So tatlo sila. Pero sabi ba ng Biblia na yung Ama, Anak, Espiritu ay tatlo? May mabasa ba sa Biblia na tatlo sila? Meron po. 1 John 5:7. Alam niyan ni brother. And these three, di tatlo sila. Pero despite the fact na they are three, and yet they are one. So there is a sense that they are one, there is a sense that they are three. Diba? Yeah. May sense na sila ay tatlo, may sense na sila ay isa. Nasa Bible naman yun. These three are one. So, Okay. there is oneness, there is threeness. Okay. Tama. Tama yun. Okay, next question. Okay. Sa madaling salita, sinabi ba doon sa 1 John 5:7, and these three are three gods? Sagot. Ay, wala po. Wala. Walang sinabi, and these three are three gods. Wala ding sinabi, and these three are one God. And these three are one period. Walang dugtong na one God. And these three are one period. Pero, umaangal sila sa akin. Bakit naman dinugtungan mo na sinabi mo, and these three are three gods? Wala namang nakasulat dyan. Okay, wala. So, parang lugi ako, no? Okay. Pero bakit ikaw naman, and these three are one God? Wala naman ding God doon na nadugtong. Pwede parehas lang, quits lang tayo. Brother, parehas tayo. Kung mali ako, mali kayo, di quits tayo, parehong mali. Okay. So, Okay, next. maliwanag, tatlo ang Diyos mo. Next. Tama. Sa 2%, 2% tayo. Ikaw ba nagsasabi ng totoo yung reason ng kanilang pagkakadisfelo? Ha? Nagsasabi ka ba ng totoo Sa? na yung reason na kanilang pagkakadisfelo? Naniwala ba ako? Nagsasabi ba ako na totoo? Na? Nagsasabi ka reason? ba ng totoo na ibinigay mo yung reason na pagkakadisfelo nila? Okay, moderator's Okay. time. Moderator's time. Kung yung nakasulat na binasa ko ay totoo, nagsasabi ako ng totoo. Pero kung yung binasa ko ay hindi totoo, hindi ako nagsasabi ng totoo, pero hindi ko na kasalanan ng sumulat dahil ang sinulat niya ay hindi totoo, naniwala ako sa hindi totoo.
pero i-guarantee ko sa inyo na yung binasa ko lang po yung nakasulat. Okay. Sa madaling salita, kung mabasa ko Tapos na po. sa iyong website ninyo, yung real reason kung bakit sila na-disfellow at hindi sa pagsama sa gera, aaminin mo mali ka. Tapos na po yung tatlo. Sa inyong website, dali lang, sa inyong website, nakalagay dito ang reason ng pagka-disfellow mo, unchristian behavior. Nakalagay dito. Moderator's time. Okay. Excuse me muna, moderator's time. Nasasarapan siguro tayo sana yung sagutan na tama. Nalagpas na po tayo sa maximum 3. So, brother, yung tanong mo, pwede nang i-forward mo na lang sa iba? Yeah. Kasi, okay lang po. Sige, next po tayo na person sa pagtatanong. Thank you. Okay. Ano yun? Hindi. Sasagutin ko pa rin. Hindi po, itato na po yung tanong niya Kaya maximum na. Pang-apat na yun. Kaya, O, di pasensya ka na. Nakaapat ka na pala. Pero okay lang. Kahit. may rules tayo. Rules is rules. Sige. Sige po. Dito naman po ako magtatanong doon sa mula kanina umaga hanggang ngayong hapon ay pinipresent po ninyo tungkol po dito sa military services. Okay. Oo. Mamaya mo siya i-post. Okay. So, ang tanong ko po muna rito bilang clarification, against po ba ang kapatid na Ellen White dito po sa military services bilang tagapagtanggol ng ating pananampalataya? Against po ba siya o hindi po against si kapatid na Ellen White? Teka. Okay, 2 minutes. Wag mo na. Clarify ko para Clarification. Stop the mahirap time. kasi yung sumagot na hindi masyadong malinaw. Okay, Pag-unawa sa tanong. granted. Okay, So, i-grant Ulitin natin ko. yung time. Yung Okay. tungkol sa, ano ba yan? Anak ni Ulitin ko Sister po ang White? tanong ko. Ulitin ang tanong. Ang Sige. tanong ko po ay base sa diniscuss ninyo ng umaga hanggang ngayon. Okay, na military Patungkol service. po sa military services. Military Ang service. tanong ko po, si kapatid na Ellen White po ba na tagapagtanggol ng ating pananampalataya, tutol ba siya ho rito o hindi po siya tutol? Tutol siya sa Military services. Okay, Tutol Brother ba Peter. siya? Ito po yung ano niya saguta. Lilinawin ko ha. Mula daw kanina hanggang ngayon sa presentation mo regarding sa Military military service. service, tutol po ba o Tutol ba ang kapatid na Ellen White o hindi? okay, tutol po ba yung kapatid na Ellen White o hindi? Yun po yung tanong. Okay. Sige, 2 minutes. linawin po natin yung military service. Kung yung military service po na ang ibig sabihin ay sasali ka sa gira at makipagpatayan ka, ay tutol po si Sister White dahil sa volume 1, 361, ayon sa liwanag na tinanggap niya, hindi talaga pinapayagan. At naniwala ako na tutol siya doon. Pero kung ang pag-uusapan ay isang uri ng military service, halimbawa na tinawagan ka para sa halimbawa drill, pero hindi ka naman makipagpatayan. At sabi nga, punta kayo dito, pag-usapan natin ito kasi gusto namin kayo na mag-drill. Pinayagan naman ni Sister White yung mga kabataan, sige, punta kayo, pero meron siyang babala. Maging tapat kayo sa inyong tungkulin sa Diyos. Yun ang pabaon niya. Ngayon, kung pagdating nila doon, nagtapat sila ayon sa payo niya, maganda kasi kung nagtapat sila at alam nila na pinagbabawal yung pumatay, kahit pa na-recruit sila, kahit na training sila, pag tapos na yung training nyo, sasabak na kayo sa gira, sabi, hindi na namin yun kaya, hindi na kami sasama, hanggang dito lang. Kagaya ko, nag-training ako ng ROTC nung araw, pero kung kami reserve officer yun kasi nang-undergo ako ng training. Pero kung may galing doon sa Manila, sabi na, oy, gira na ngayon ng China at Pilipinas, halika dito, isa kang reserve officer. Ano ka na?
Sumama ka na Time, dito sa time, gira. time. Hindi ako Next. sasama dahil Next. tapat ako sa Time. Next, So, next. follow-up question po. Palapag natin, kapatid na Presi. So, dito ko naman hugutin yung aking tanong. Okay, palapag po sa screen. Yan. Yung isa, slides 15. Alam. So, may nakalagay po dyan. Doon na lang ako sa bandang gitna. This did, di ko masyadong mabasa. Ayan, ito pong part na to. Okay. This did not go from choice, but because the law of their nation required this. This. Okay. So, sandali lang po Premise ko pa lang. Okay. Sige. Okay, sa situation ito, hindi tutol si Ellen White. Ang tanong ko po ay ito. Doon sa palapagpulit ng isa pang screen, bago niya po sagutin, Okay. Bro Jesse. Tapos, itong mga soldier na ito, isinama sa kanyang panalangin. Okay. Ang tanong ko po ay ito. Nang nag-a-agree po siya o hindi siya against doon sa military services at dito po ay isinasama niya sa panalangin yung mga soldiers. Ang kapatid na Ellen White po ba na isa nating tagapagtanggol ng pananampalataya at faithful believers, siya po ba ay nananatili sa principle of truth? Yes or no? Hindi pa rin categorical, no? Si Sister White po ba ay nanatili sa principles of truth? Yes or no? Based sa dalawa ko pong slides na pinakita na hindi siya nag-disagree. Dahil sa nananalangin siya? Wala naman ako. Okay, 2 minutes. Sagot po, 2 minutes. Para Wala siya. po akong nakita dito sa pagpe-pray ni Sister White na sa kanila at sa pagpapayo. Napakaganda po yung payo niya. Sabi, we gave them a word of encouragement to be found true soldiers of the cross of Christ. Hindi po magiging true soldiers of the government, ha? True soldiers of the cross, true soldiers of the cross. Sabi po sa Corinthians, our warfare, our weapons of warfare is not carnal. Okay? So, yung sabi niya, we are praying, our prayers will follow these young men. Napupunta sila doon ay sana magiging true soldiers of the cross sila. That is not counted sa akin, as unfaithfulness. Na kapag sila, dahil pinag-pray na magiging hindi na siya true pa rin. Kahit ako, nananalangin ako na kung meron mang tawagin, ay ipag-pray ko na sana magiging true soldiers of the cross sila. But with the understanding, ang background dito ganito, huwag natin kasing isingit na o i-interpret na yun, yung pagpayag niya na sumali sila sa drill at magiging true soldiers of the cross, na parang pagpapahintulot na ni Sister White na pwede silang sumali sa gira at pumatay ng tao. O, kung yun po yung idea, ay sa palagi ko hindi po tama yun. Palagi ko hindi tama. Kasi kung baga, siya mismo ang nagtuturo ng paglabag doon sa liwanag. Mr. Moderator, can I object muna? Pwede ba siyang magbigay ng conclusion na hindi tama yung aking... Kasi niya yun, di ba? Okay. Conclusion yun. Okay, Brother Peter, narinig mo po, meron po kasi tayong tinatawag na rules din. Kaya iwasan po natin yung mga counting salita na no side comment Conclusion? or something, Ano yan? Okay, point of order, po? No side comments. Okay, sige, ganito na lang po. No side comments sa kabila, no side comments sa kabila. Okay, so tayo bilang moderator ay babantayan po natin yan. Okay po. Okay May lang. 24 seconds pa po kayong natitira. Okay lang yun sa akin. Okay lang yun sa akin kahit mag-side comments siya. Total, ito na. Kahit According to, rule. may rules is rules kasi. May Okay, 24 seconds pinaalala pa lang po. yun. Pero kung i-implement nyo yun, yan ay hindi ko nasaklaw kasi may right kayo. Pero Next sinasabi question ko na. lang, Okay, sa next akin question po. lang Next question. is very considerate Okay. ako sa ating mga kapatid na magtatanong. Okay, next question po Okay, tayo. next question na po ako. Last na. Last question na po. Okay, last na.
Okay? In related doon sa aking unang slides na nakita natin na hindi against si Ellen White doon sa military services dahil sa panawagan ng o para sa nation. Then so sa second slide ay ipinagpipray pa niya yung mga sundalo. Sa third question ko po, and related doon sa dalawa, sino po ang nag-implement ng combatancy? Stand po ba ito ng General Conference o ito lamang ay gawa-gawa ni Elder Conradi? Okay, sagot po, 2 minutes. Brother Peter, ganito po yung tanong ha. Kung yung pagsali daw sa gera ay stand ba daw yung talaga ng General Conference or stand ni Conradi, tama po ba? Okay, yun po yung tanong. Sige po, yung mic nyo po, nasa kabila. Pag nagsasagot kayo, start na po yung 2 minutes. Okay. So, sana huwag na akong sansalahin doon sa sagot ko kasi 2 minutes. may liberty naman kung paano sasagutin, ano? Okay, may basahin po ako dito. Ito po ay document po, sinulat ng ni L.H. Christian, kilala niyo po yan. Tapos nakasulat po dito yung decision ng taga Germany. Basahin natin. Mga German, yung nasa Germany, no? In the matter of military service and the bearing of arms, we, the delegates to the Upper Rhineland Conference sa Germany ito, are in complete accord with the biblical viewpoint as held by our leaders. We consider this a civil matter which God established. Governments have the right to require, as stated in 1 Peter 2 verse 13 and 14 and Romans 13, 4 and 5. The General Conference Committee also takes the same position. The General Conference Committee take the same position. Upon inquiry by the leading brethren from our country, the General Conference Committee at the November 1915 Fall Council stated that it gave complete freedom to the various countries of the world to adapt themselves to those particular civil laws in the future and as in the past. So, yung pong ginawa nila na decision doon sa Germany to become combatant is based doon daw sa decision ng General Conference Committee during their meeting on the fall of 1914 na binigyan nila yung laya, yung mga Time na po, time. leaders Next doon. question. Time na po. Another person magtanong. Sorry, hindi pa natapos pero okay lang. Time na po. Another person. Okay. Sige po. Siguro, meron kasi akong follow-up doon, tapos meron talaga akong question. Okay, so meron kang premise. Okay. Oo. So may follow-up lang ako doon, tapos Okay. meron akong question. Kasi sabi Sige po. kanina, ito daw ay mula sa General Conference din, tama po ba? Yung Yung stand po ng combatancy, tama po ba? di. Okay, sagot 2 minutes. Okay. Oo, sa General For clarification baka lang. ma-technical tayo dito ha. Ano po? Baka ma-technical tayo dito. Okay, Hindi 2 po, minutes. for clarification lang. Wala akong sinabi ha na yung General Conference, they stand for Ayun. combatancy ha. Okay. Okay. Clarify lang natin dito sa nakasulat ha. Kundi ang General Conference nagbigay ng laya sa mga countries including Germany to adapt to the particular laws of the land. Okay. Ngayon, kung yung law of the land nag-require sa kanila na maging kombatan, susunod sila doon. Pero saan nanggaling yung order? Galing sa GC. Kaya yung mga nasa Germany, Okay. sinunod nila yon dahil sa Germany require nila maging kombatan, sumunod sila doon sa Okay. law of the land. Batay doon sa mandato ng General Conference Committee. So for Yun po, clarification mga kapatid. po, walang utos na nagmula sa General Conference about combatancy. Okay, Word for second word, question. word for word, walang utos na ganun ha. Ito na po yung tanong ko. Okay.
Oo, kung Linawin wala natin po. Word for word, walang sinasabi na kayo ay magiging combatant. Ang sabi Ito nila lang yung tanong is, ko talaga. sumunod kayo doon For sa clarification particular kasi law yan. ng inyong Clarification. country kung saan kayo. So kung combatant ang Second lang. rini-require, ibig sabihin, understood Ayun. na mag-combatant sila. Okay. So in effect, wala mang word for word, pero Yun, wala. ang nagiging kinalalabasan, naging combatant tuloy sila because of that. Nakita niyo yung connection doon? Okay, so walang binigay na combatancy ang General Conference. Interpretation lang. Ngayon, eto tanong ko. Kasi kung kayo ang 2% Okay. at ang SDA Church ang 98%, binabanggit sa first selected messages, page 55, pwede ko ba itong sabi dito, I will put my spirit upon your son, referring kay William C. White, yung anak ni Ellen White, and will strengthen him to do his work. He has the grace of humility. The Lord has selected him to act an important part in his work. For this purpose was he born. This word was given me in 1882, and since that time, I have been assured that the grace of wisdom was given to him. More recently, in a time perplexity, the Lord said, I have given you my servant William C. White, and I will give him judgment and to be your helper. I will give him skill and understanding to manage wisely, etc., etc. Ngayon, ang tanong, ang stand ninyo, kayo yung 2%. Ang SDA yung 98%. Etong si William C. White, binigyan ng understanding and skills pagdating sa leadership. Ang tanong, saan sumama si William C. White? Sa 98% o sa 2%? Si W.C. White, nasa Amerika po. Yung issue po ng First World War, nasa Europe. Diba? So, kung sino po ang in-endorse ni Willie White, whether ang in-endorse niya is 98% o yung 2%, ay wala akong personal knowledge doon. Mr. Moderator, lilinawin Pero ito ko po lang. ang aking masasabi. Okay? Okay. Ito po ang aking masasabi. Meron pa ba akong time? Na kahit po yung mga binigyan ng Diyos ng binigyan ng Diyos ng wisdom to understand, hindi po yun guarantee na lahat ng ginagawa nila ay naaayon sa Diyos. Kagaya ni Solomon, ang nagbigay sa kanya ng wisdom ay ang Panginoon. Pero that does not mean na i-justify natin na dahil nag-asawa ng marami, that is according to the wisdom that God gave him. Hindi po ganun. So whatever kung anumang nagiging action ni Willie White, he still have to be judged whether yung action nila ay tama o mali, ginamit ba niya yung wisdom sa tama o sa mali, kung ginamit na sa mali, kagaya ni Solomon, he still be subject for the judgment sa harapan ng Panginoon. But we cannot use yung magiging decision na i-justify natin na tama on the basis na siya ay binigyan ng wisdom ng Panginoon. In the same way na hindi natin pwede na sabihin na dahil sa Solomon ay binigyan ng wisdom ng Panginoon na lahat ng ginawa niya afterwards ay tama. So, Okay. clarify natin, Mr. Moderator. Sige, clarification. Stop the time. For clarification, Okay? 98% ba o 2%? Okay, Brother Peter, nakuha ko po yung tanong niya regarding po sa clarification lang. ganyan. So, kung saan ba daw sumama? Tama ba? Saan sumama? Sumama si... Si William C. White. William Kasi C. doon ako White. may follow-up pang third Okay, kung doon po ba sa 98% or sa 2%? Kung saan po sumama? Sinagot ko kanina, pero hindi yata siya kontento. Sabi ko wala akong personal knowledge. Okay, Kaya tanungin ko sa iyo, ako ngayon ang magtatanong kung mamarapatin mo, Sige, saan ba siya sasagutin ko. sumama? Okay. Sa 2% o sa 98%? Sa 98% po. Stop the Okay, time. so ayon po sa kanya, si Willie White, Willie White? Pwede pong sagutin. Stop the time. Mr. Moderator, tinatanong ako Stop the time. Ganito kasi yan, Brother BC, meron po kasi tayong rules. Kami kasi na- sure siya hindi. Okay, meron po kasi tayong rules, Brother BC. Okay. At saka Sayang. alam din niya ni Brother Amica Sige, na tatanungin ko yung pangatlo kapag na lang. kapag yung sagot ay magustuhan mo muna hindi, basta sumagot. Oo. Yun yung rules kaya Okay. pasensya po. Okay, okay lang po. Oo, kasi
Pwede ba akong sumagot sa tanong niya? Wala Hindi po, na wala po. talaga. Hindi po. De, joke Yun na lang, po. biro Okay, lang. next na po tayo. Oh, biro lang. Oh, ito na yung next question. mamaya, Kasi sagutin mo na. maagawan ko na sa tayo mga kasama ko. Okay, ito na Yun na yung po. next question. Last question, last So, question. based na lang din doon sa sinabi niya. Sabi niya kasi, possible daw na etong si William C. White baka daw napasama. May mababasa ka ba sa writings ni Ellen White na napasama siya? Kasi kung hindi siya napasama, chismis yan. Okay, Brother Peter. Meron ka pong 2 minutes na pagsagot. Hindi ko po sinasabi na napasama siya. Sabi ko wala akong personal knowledge. Ang sinasabi ko lang doon is ano man ang ginawa niya, whether right or wrong, is subject to the judgment ng Panginoon yon. Kung ginamit niya yung wisdom sa tama o sa mali, hindi ko sinasabi na ginamit niya sa mali yung kanyang wisdom. Hindi ko nga alam yung personal life niya eh. Oh. So how can I say that? So, kung may alam kayo, kayong magsasabi. Sabi mo, may mababasa ba? Ay, wala akong knowledge. Baka meron, pero hindi ko lang nabasa. Ay, hindi ko alam yung biography ni William White, so hindi ko masasagot yan. Okay na po. Sige, next na po tayo. Ang ating time po ay 12 minutes na lang po. 12 minutes na lang po. Next question po tayo sa other person. Mayroon akong very simple question. According to the presentation mula kanina, at ako'y natutuwa dahil walang problema pala ang Seventh Adventists nang hindi pa sumulpot ang ISDARM. Di ba walang problema? Tinanggap nyo nga na mother church kami. Can I reply? So walang problema, naging problema lang ng sumulpot ng ISDARM, di ba? So ang tanong ko, ganito. Sandali. Ang tanong ko, kasi ang pinapagbabasihan sa Ellen White, mayroon bang mababasa na ang totoong remnant ay kailangan ma-disfellowship. At kung ma-disfellowship na, matatransfer na yung originality doon sa disfellowship. Yung original, hindi na totoong remnant. Sinulat ba yun ni Ellen White? Kasi Ellen White palagi ang basyan eh. Sinulat ba ni Ellen White na kailangan ma-disfellowship ang remnant? Yun lang. Time po, ang 2 minutes po magsagot. So, medyo kasi meron siyang unang premise na gusto kong i-clarify. Meron siyang tanong na kailangan ko rin sagutin. Ngayon, kulang yung time ko, pero uunahin ko yung clarification na parang sinabi ko daw na bago yung split, wala pa yung ISDARM, is walang problema sa SDA. Okay, baka ma-misinterpret nyo po yun. Ang ibig kong sabihin na walang problema is, wala pong problema sa pagitan natin, sa paniniwala natin na yung remnant church, yung SDA from 1844 to 1914, pareho tayo doon. So walang problema doon. Pero meron bang problema sa Seventh-day Adventists as a church? Marami. Dahil sa time na yon ng 1844 hanggang sa 1914, alangan namang sasabihin kung wala silang problema. Ang dami-dami silang problema. Pero clarify ko lang na ang punto na sinasabi kong walang problema is sa atin is pareho tayong naniniwala doon na remnant church yun at that time. Okay. Okay? Thank you. Sagutin mo na yung tanong ko. Mayroon bang mababasa na sulat ni Ellen White na yung totoong remnant ang kailangan ma-disfellowship muna bago maging totoong Okay, remnant? first question niya yan. First question niya. Sige. Ganito po yun. Ang bago ko sagutin yung yes or no, ay ipagpapaliwanag muna ako. Okay, sige. Sagutin ni yes or no, pero merong paliwanag. Okay. So, wala pong mababasa na kailangang ma-disfellowship. Wala pong mababasa yun. Okay. Pero hindi po rin wala ding, ang tawag dito, hindi po kailangan na may mababasa bago pag nangyari sa kapaniwalaan na tama. Kasi wala din namang mababasa na si Kristo aalis sa kanyang iglesia pagdating niya dito sa lupa. Wala naman. Pero nangyari. So meron pong mga nangyayari na hindi unang naisulat.
Tandaan po natin, maraming nangyayari sa buhay ng church na hindi po nakasulat sa mga previews. Oh, ganon po yun. So, huwag sana pong hanapan na pag merong nangyari at kinukwento, kailangan hanapin mo, meron bang nakasulat na kailangan ganon mangyari? Sa akin, hindi na yun, hindi na yun, baka masaktan naman kayo. Hindi na issue yun. Kung may nabasa ba beforehand or that, wala po yan. Okay, next po. 8 minutes. Magandang hapon po. Bago po ako magtanong, gusto ko lang po nang i-clarify muna kasi ayaw kong misrepresent ko yung sinabi nyo kanina. Okay, sige, clarification. Gusto ko pong clarify po muna bago ako magtanong kung yung 2% ba ay na-disfellowship dahil ayaw sa combatant. Ayun po ba yung dahilan? Okay, Brother Peter, clarification po yan. Gusto ko pong i-clarify muna bago ako magtanong. Okay. Pwedeng pa ka? Yung time? Okay, clarification po, Brother Peter, na yung ano po, yung dahilan ng disfellowship ng 2% dahil sa combatant. So gusto Okay. ko munang i-clarify, nakastop yung oras. Gusto ko munang i-clarify kung ayun ba yung dahilan bakit sila disfellowship. Kasi pinagpilitan ni brother kanina na yung tunay ay 2% dahil ayaw sa combatant. Ayun ba talaga yung dahilan kung bakit sila disfellowship? Gusto ko pong i-clarify muna bago ako magtanong. okay, clarification. Basahin ko po yung sinulat ni former GC President ng SDA, si Charles H. Watson. Okay. Sa screen. Plus po sa Sige, screen. plus natin sa screen. Sige po. Nakakat po yung ating time po. Ang ating time po ay 8 minutes and 6 seconds. Okay. Yan po. In Germany, those who so took their stand against Conrad's wicked action in thus committing them to war were treated with great harshness by Conrad and his associates. The resistance of the minority to military service threatened to compromise the whole body of Adventists in the eyes of the German government, and to avoid this, Conrad had the minority disfellowship from the church. Okay po, thank you po sa clarification. Ito po yung tanong ko. Okay, tanong. Pwedeng paki-flash. Doon po sa binasa niyo po kanina, ay walang nakalagay na kaya sila disfellowship dahil ayaw nila sa combatant. Walang ganun po na nakasulat doon galing sa binasa niya. Ito po ay nanggaling sa website nila. Pwede niyo pong i-open ngayon kung may internet kayo. So, ayan po yung nasa website nila na inilagay ko dyan. Ito po yung website. Ayan, dyan ko po kinuha. At ito po yung nakalagay. Yung dahilan kung bakit sila disfellowship ayon sa website nila, because of their unchristian conduct. Na ito po yung mga unchristian conduct nila. Okay po, brother, direct to the point yung tanong. Kasi Premise po, premise pa, yung premise. tanong ko kasi para Okay, premise. Sige. Ito po yung mga unchristian conduct, nakalagay din po sa website po nila yan. So sang-ayon po ba kayo na yung dahilan, sang-ayon po ba kayo sa website nyo, kaya sila disfellowship hindi dahil sa ayaw nila sa kumbatan, kundi dahil sa unchristian conduct nila? Sang-ayon po ba kayo sa website po ninyo? Okay, sagot po. Okay. Step muna. Alin po ang tinutukoy dyan na unchristian conduct? Di ba andun sa kung babasahin natin yung context? Sige, basahin mo po. 2% however did not submit to this resolution. What is that resolution? Hindi sila The nag-submit. resolution that they are going to give them freedom to to be involved in war. Yon ang hindi sinang-ayunan ng 2%. At yon ang tinawag nila o ibinilang ng mga leaders sa Germany na unchristian conduct. Okay. Yun po ang sinasabi dyan, no? 2% however did not submit to this resolution and therefore have to be disfellowship because of their unchristian conduct.
what was their unchristian conduct? They did not submit to the resolution of the European Division. Okay, headed by Conradi. sunod ko pong tanong. Yung sinabi niyo po na resolution ay hindi po yun yung unchristian conduct. Ayan po yung mga unchristian conduct nakasulat po. Ang sabi po dyan, may mga evidence po niyan. Ang sabi po dyan, tinawag na mark of the beast yung Red Cross, Ayan po. fanaticism, may mga false prophet. Ayan po, may mga documents. Nandun po Iba sa po website po yan. ninyo. At tinawag yung military service na devil service, yung sanitary service, Satan service. Point So of ayan order, po yung point. nakalagay doon. Okay, So ngayon, ang tanong ko po, Point of order. Point, point of order. daw. yung pangalawang tanong Point po. of order. Teka, di ba po? Pangalawang tanong ko It po, was not your time to explain. You are only to ask question. Right? ayun nga yung yung tanong ko eh. Kasi sabi niyo kasi, inano ko yung tanong niyo, yung sabi niyo kasi, kayo ang nagsabi na yung unchristian conduct ay yung hindi pag-join sa kumbatan, hindi ganun yung pagkasulat eh. Ang pagkasulat, dinisfellowship sila dahil sa unchristian conduct. Hindi sinabi, dinisfellowship sila dahil hindi sila nag-join sa kumbatan. So sang-ayon po ba kayo dyan na dinisfellowship sila dahil sa unchristian conduct? Ayun po yung tanong ko eh, simple lang eh. Okay. Sang-ayon po ba kayo sa sinabi dyan na has to be disfellowship because of their unchristian conduct? Sang-ayon po ba kayo sa website nyo na dinisfellowship sila dahil sa unchristian conduct nila? Sang-ayon po kayo dyan? Sige. Okay. Sige po. Sagot po, 2 minuto. 2 minuto yung sagot. Official po ito. Time started now. Okay. Maraming salamat, brother. Huwag lang tayong mainit. Ganito. Huwag na sana nating pag-awayin yung mga nasulat. May nasulat na binasa natin na yun yung ang pinaliwanag yung reason. Meron namang binigay na ibang reason doon sa ibang writings. In fact, hindi lang ito. Meron pa tayong ibang document. Ngayon, huwag natin pag-awayin na parang ito ang dahilan, hindi ito. Mas maganda doon ang sasabihin natin, gather all the evidences at sasabihin natin kung tayo ng 5 na rason. Huwag nating sabihin na itong isa lang yung tama, itong 4 mali. Hindi. You should i-gather natin yung mga documents na yon, sabihin natin, ito ang mga rason, isa ayon dito, isa ayon dito, isa ayon dito. Hindi yung sabihin na, ito ang rason, mali yan. Hindi po tama yun, mga kapatid. Yung binanggit na yon, sang-ayon kami dyan. Ito, meron ako ditong copy, dito Ayan, yung German copy ng German tapos yung English translation. Yun yung nakalagay doon sa website namin. So tinatanggap namin ito, pero hindi lang ito ang dahilan. Naniniwala din kami doon sa sinabi ni C.H. Watson. Naniniwala din kami doon sa sinabi ng ibang mga writers. Ayun. So yun po ang dapat na tandaan po natin. Ngayon, ang i-verify natin doon, ang term nila doon, one term is unchristian conduct. So, suriin natin yung unchristian conduct. Halimbawa po, sabi, natiwalag. Okay, wala Next na. question. Thank you. Mr. Moderator, may ako. Okay, Hindi Yes to po. kasama sa pangatlong tanong ko Kasi hindi sinagot yung tanong ko kung sang-ayon ba sila sa website nila na yung Nasagot ko na po. pagka-disfellowship ay sang-ayon. Okay, brother po, wait na po. Sinang-ayunan ko na po salamat. yan. So, pangatlo ko pong katanungan ito. Sabi niyo po kanina na wala yung Seventh-day Adventist sa noong 1914. Ayun yung nyo, nailipat sa ISDARM. Tama po ba? Na yung Remnant Church ay 1914 onward ay ISDARM na, hindi na Seventh-day Adventist. So, ayun po yung yung pinipilit nyo na palabasin na hindi na remnant yung Seventh-day Adventist kundi yung ISDARM. So dito sabi ni Ellen G. White sa mga quotation na yan, during Sunday law, kasi wala pa namang Sunday law during Sunday law, hindi naman ISDARM yung nakalagay, Seventh-day Adventist.
So, ano ang ito po ang tanong ko, anong paniniwalaan ko? Yung sinabi nyo na wala na yung Seventh-day Adventist o yung pinakita kay Ellen G. White na during Sandilo ay Seventh-day Adventist pa rin yung True Church? Ano po ang paniniwalaan ko? Yung sinabi nyo o yung pinakita ng Diyos kay Ellen G. White? Alin ba ang paniwalaan? Okay, 2 minutes. Yung sinabi ni Ellen White, yung sinabi ko. Ganito po yon. Okay. Sige. Di ba, ang sinasabi doon, bagyan ko kayo na example. Time ko ba na sumagot o ano na? Time na po. Yes po. Sagot na, Okay. sagot na. Ganito po yon. Yung Seventh-day Adventist, sinulat po yan at the time na ang standing na Remnant Church is Seventh-day Adventist. Okay, na sinabi niya in the future, ginamit pa rin yung pangalan na Seventh-day Adventist. Pero paano natin po yan unawain? Ibig bang sabihin na yung tinutukoy niyang Seventh-day Adventist dito sa Sandilo, again Seventh-day Adventist, na yan ay yung mga tao o na ang tinutukoy niya o yung denominational name na Seventh-day Adventist noon? Okay. Ganito po, kagaya lang ng Israel na salita, no? Israel ng Panginoon. Manababasa natin dito sa Israel, na predict na Israel, dahil sa New Testament, kung sabihin ng mga Hudyo, sabi na kami yun, kasi kami yung Israel Pero paano yung unawa natin? We do not apply to the literal Israel, we apply to the Christian church as modern Israel. Because although nagbago yung pangalan nila, pero Israel pa rin sila. So yung sinasabi doon sa Sandilo na it will be against 70 Adventists, yung mga 70 Adventists sa tamang diwan ng 70 Adventists na ikinabubuhay ikinabubuhay ba yung liwanag ng 70 Adventists? Hindi po yung member ng denomination, yun po ang doon. Kagaya ng pagbinasa natin sa Bible na Israel sa New Testament, yung member ng Jewish church kaagad ang isip. Hindi, yung spiritual. Ganon Okay, din po. time next question. Dali. Segundo na lang, segundo. Hop, dali. Siya yung nakabantay dyan Ito. Wala na po. Segundo na lang, ha? Wala na po. Inukan na mayroon pang Nag-complain na yung ating speaker dahil nawala na yung time niya. Naubos na sa tanungan. Wala na po. Okay, alam naman po namin mga kapatid na gusto pa po magtanong ng kabila. Dahil sa mainit na mga tanungan, pero yung time po natin ay hindi na po papayag kasi rules